Pilipinas, una sa ating mga balita. Isang araw lang matapos ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, 2 kaso na agad ng ligaw na bala o stray bullet ang naitala ng National Capital Region Police Office. Ayon sa otoridad, isa rito ay nangyari pa sa isang bahay sa Parañaque at nakita ang bala ilang dangkal lamang ang layo mula sa higaan sa kanilang kwarto. Narito ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Ilang araw bago matapos ang 2024, 2 insidente na ng stray bullet ang naitala ng NCRPO. Isa rito ay nangyari sa Santo Niño, Parañaque City na naganap nitong alas 2:35 ng madaling araw ng 23 ng Disyembre. Mahimbing na natutulog ang pamilya ni Engineer Ace Gutierrez kasama ang kanilang kasambahay nang biglang may bumagsak na bala sa kanilang kwarto. Ayon kay Gutierrez, nasa 1.5 dangkal lamang ang layo ng stray bullet mula sa hinihigaan na kanilang kasambahay. Samantala, ayon naman kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, makikipag-ugnayan na sila sa Parañaque City Police kaugnay ng naturang insidente. Kung na proseso ang gagawin natin para i-check po yung islag na na-recover para baka posible pong may match na record po sa atin kung ito po ay galing sa baril ng isang legitimate gun holder or any law enforcement officer if or any po na kawani po ng law enforcement agency po na legal po na nakahawak ng baril kasi yun po ang may mga record tayo. Oras namang mapatunayang may law enforcer na sangkot sa indiscriminate firing, masasampahan ito ng kasong administratibo at kasong kriminal. Samantala, bagamat wala pang kautusan sa buong hanay ng PNP na ibalik ang pagsaselyo o paglalagay ng masking tape sa kanilang mga baril ngayong bagong taon, ito ay ipatutupad na sa hanay ng mga pulis sa NCR. Ito anya ay para maiwasan ang indiscriminate firing sa selebrasyon ng bagong taon. Noong pagsalubong sa bagong taon nitong 2024, may naitalang 2 tinamaan ng ligaw na bala kung saan isa ang namatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.